Sa gitna ng kumukititap ng mga chandelier ng mansyon ng mga Villarreal, ang bawat kislap ng kristal ay tila mga matang ng huhusga. Nakatayo ako sa gilid suot ang isang simpleng itim na damit na pilit nilang ipinamukha na uniforme ng isang katulong sa halip na kasuotan ng asawa ng tagapagmana. Hawak ko ang pilak na tray, tinitimbang ang bawat baso ng mamahaling alak na dumadaloy sa mga lalamunan ng mga taong ang tanging puhunan ay ang kanilang mga mapanlinlang na ngiti. Sa loob ng 7 taon, ako ang naging anino sa likod ng kinang ni Leandro. Ako ang utak na nagbalanse ng kanilang mga ulat pananalapi habang sila ay abala sa pag-aaksaya ng perang hindi naman nila pinaghirapan. Mercy, don't just stand there like a statue. Punasan mo ang natapong alak sa sapatos ni Senador. Bagay lang sa'yo ang nakaluhod sa paanan ng mga Villarreal. Ang boses ni Doña Salvacion ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, matalas at puno ng pang-uyam. Naramdaman ko ang pagtigil ng mga usapan sa paligid. Ang mga mata ng mga elitista ay nakatuon sa akin, naghihintay ng aking pagluha o pagmamakaawa. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Hindi ako kumibo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kalkuladong katahimikan. Lumapit sa akin si Leandro, ang aking asawa. Sa halip na ipagtanggol ako, isang puting sobre ang inihagis niya sa aking tray. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng aking paggalang sa kanya. Pirirmahan mo ang waiver na yan, Mercy. Let's face it, you're a nobody without the Villarreal name. I want a divorce. Carlota is pregnant at hindi ko hahayaan na ang magiging anak ko ay magkaroon ng inang katulad mo na galing sa putik. Malamig na wika ni Leandro habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa baso ng scotch. Your parents were just mere farmers, Mercy. Dagdag ni Salvation habang inaayos ang kanyang perlas na kwintas. Ang baho ng pinanggalingan mo ay hindi kayang takpan ng anumang pabango. Be thankful na pinatira ka namin dito. Now sign it and leave. Sa sandaling iyon, ang oras ay tila huminto. Ang bawat pangungutya, bawat sampal ng kanilang mga salita, at ang pagtataksil ni Leandro ay naging mga numero sa aking isipan. 7 taon ng sakripisyo. 7 taon ng pagliligtas sa kanilang kumpanya mula sa bangkarota. Ang lahat ng iyon ay nauwi sa isang pirasong papel na nag-aalis sa akin ng karapatan sa mga ari-ariang ako naman ang bumili sa ilalim ng aking lihim na kumpanya. Hindi ako umiyak. Ang luha ay para lamang sa mga taong walang plano. At ako, si Mercy Alvarado, ay matagal nang nakaisip ng huling entry sa aking audit. Kinuha ko ang panulat mula sa bulsa ni Leandro. Sa isang mabilis at dahan-dahang galaw, nilagdaan ko ang dokumento. Ang aking kamay ay hindi nanginig. Ang bawat kurba ng aking pirma ay tila isang hatol na kanilang ikagugulat. Done, bulong ko. Ang aking boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa ingay ng musika sa paligid. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Salvacion. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi, isang ngiting nagbababadya ng unos. Wait, Hon, are you really leaving just like that? Pangutya ni Leandro habang inaabot ang kamay sa waiter para sa isa pang inumin. Hindi pa ako aalis, Leandro. Gusto ko munang makita ang mukha ninyo kapag nalaman ninyong ang alak na iniinom ninyo ang mansyong kinatatayuan ninyo at maging ang mga alahas na suot ng iyong ina ay hindi na sa inyo. Malamig kong sagot. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bulsa at pinindot ang isang command sa aking banking app. Ito ang the first move. Isang simpleng pag-click na magpapabagsak sa kanilang marangyang ilusyon. Sa isang iglap, ang mga tunog ng card terminal sa bar ay nagsimulang mag-error. Ang mga waiter ay nagsimulang magbulungan. Ang mga card ng mga Villarreal, ang mga black cards na ipinagmamalaki ni Leandro, ay isa-isang na-decline. Anong nangyayari ka? Hiyaw ni Salvacion nang lumapit ang kanyang secretary. Bakit hindi ma-process ang payment para sa catering? Leandro, check your accounts. Mom, it's declined. Lahat ng accounts natin, frozen. Nauutal na wika ni Leandro habang nakatitig sa kanyang cellphone. Dahan-dahan kong inilapag ang pilak na tray sa mesa. Ang tunog ng bakal na tumama sa marmol ay tila isang kampana ng kamatayan para sa kanilang dangal. Ang utang ay dapat bayaran, Doña Salvacion, at ngayong gabi tinapos ko na ang inyong credit line. The Villarreal Prestige is officially bankrupt. Wika ko habang nagsisimulang maglakad patungo sa pinto, ang aking likod ay tuwid at ang aking mga hakbang ay matatag. Naramdaman ko ang takot na gumapang sa kanilang mga mukha.
Ang katahimikan sa ballroom ay nabasag lamang ng mabilis na tibok ng aking puso, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa kwikam ng unang pagsabog ng aking paghihiganti. Ngunit bago ako makalabas, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa aking Bluetooth earpiece. Isang boses na nagpatigil sa aking mundo. Mercy, kinuha nila ang mga dokumento sa vault. We've been compromised. Ang malamig na tinig sa aking earpiece ay tila isang hapos ng yelo sa aking batok. Habang ang buong ballroom ay nababalot ng kaguluhan, ang sigaw ni Doña Salvacion sa mga waiter at ang panginginig ng mga kamay ni Leandro sa kanyang walang silbing cellphone, na natili akong nakatayo sa gitna ng unos. Ang bawat segundo ng kanilang pagkahiya ay isang sentimo ng tubo sa aking matagal na pamumuhunan. Mercy, bumalik ka rito. What did you do to our accounts? Ang hiyaw ni Leandro, ang kanyang muka ay kasing puti na ng kanyang mamahaling tuksido. Hinarap ko siya ng may dahan-dahang pag-ikot. Walang bakas ng takot, walang bakas ng pag-aalinlangan. I didn't do anything, Leandro. I just allowed the truth to reflect on your balance sheet. Hindi ba't sabi mo nobody ako? Ngayong gabi, napatunayan mong ang nobody na ito ang tanging dahilan kung bakit nakakahinga pa ang kumpanya ninyo. Tinalikuran ko sila ng tuluyan. Ang bawat hakbang ng aking takong sa makinis na sahig ay tila tunog ng isang calculator na naglalabas ng pinal na kwenta. Paglabas ko ng mansyon ng hangin ng gabi, ay humahalik sa aking balat, bitbit ang amoy ng paparating na ulan. Mabilis akong sumakay sa aking itim na SUV. Sa loob ng sasakyan, tinanggal ko ang earpiece at muling kinausap ang taong nasa kabilang linya. Anong ibig mong sabihin na compromised ang vault? Tanong ko habang pinapatakbo ang makina. Ang aking boses ay patag, pinipigilan ang anumang emosyon na sisira sa aking konsentrasyon. Ma'am, ang backup drive na naglalaman ng forensic audit ng Villarreal Group. Wala na sa safe house. May nakapasok bago pa dumating ang mga tao natin. Ang suspect si Carlota Villarreal. Nakita siya ng aming surveillance na lumalabas ng building 10 minuto ang nakalilipas, memada. Mabilis na ulat ni Ana. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Carlota. Ang kapatid ni Leandro na palaging nagpapanggap na kakampi ko. Ang babaeng umiiyak sa balikat ko tuwing sinisigawan ako ni Salvacion. Isang ahas na nagtatago sa ilalim ng balat ng isang tupa. Tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko ang refleksyon ng sarili kong mga mata, matalim, pagod, ngunit mas determinado. Sa loob ng 7 taon, hindi lang ako naging asawa. Naging auditor ako ng kanilang mga kasalanan. Alam ko kung saang sulok ng kanilang kumpanya itinatago ang mga maruruming transaksyon. Alam ko kung paano nila ninakawan ang aking ama sa ilalim ng isang mapanlinlang na kontrata noong ako ay bata pa. Ang pamilya Villarreal ay hindi lang nagnakaw ng pera. Nagnakaw sila ng kinabukasan. At ang gabi ng gala ay simula pa lamang ng kanilang pagbabayad. Habang binabagtas ko ang madilim na highway patungo sa ospital, kung nasaan ang aking ama, tumunog ang aking personal na cellphone. Isang unknown number, binuksan ko ang mensahe. Isang larawan ang bumungad sa akin. Ang larawan ng aking ama sa kanyang hospital bed, at sa gilid niya ay isang anino ng taong may hawak na hiringgilya. Masyado kang mabilis gumalaw, Mercy. Alam namin ang totoo mong pangalan. Isang maling audit pa at sisiguraduhin naming ang balanse ng buhay ng tatay mo ay magiging 0. Hindi ko hinayaang manginig ang aking mga daliri. Ibinaba ko ang cellphone at lalong inapakan ang gasolinador. Ang bawat patak ng ulan sa aking windshield ay tila mga luhang hindi ko na kailanman papayagang dumaloy. They want to play dirty, bulong ko sa katahimikan ng sasakyan. Then I will liquidate their souls. Narating ko ang ospital sa loob ng 15 minuto. Ang amoy ng antiseptic at ang binging katahimikan ng pasilyo ay tila sumasakal sa akin. Pagdating ko sa kwarto ng aking ama, hinarang ako ni Carlota. Nakasuot pa rin siya ng kanyang party dress, ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng awa. Mercy, sweetheart, you shouldn't have done that at the galag, bulong ni Carlota habang tinitignan ng kanyang bagong manicure. Ang akala mo ba ay ikaw lang ang marunong mag-audit? My family has been auditing your life since the day you stepped into our house. We know who you really are, daughter of a bankrupt thief. Tumingin ako sa kanya dahan-dahan, hanggang sa maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. Isang magnanakaw ang tumatawag sa biktima niya na, Thief Carlota, huwag mong subukan ang pasensya ko. Ibalik mo ang drive
O sisiguraduhin kong bukas ng umaga ang mukha mo ang magiging headline ng bawat tabloid sa bansa tungkol sa bilyon-bilyong pisong nawawala sa Villarreal Foundation. Tumawa ng mahina si Carlota, isang tunog na tila kalansing ng mga baryang nakaw. Good luck with that, Mercy. Look at the news. Mabilis kong binuksan ang television sa waiting area. Isang breaking news ang bumungad. Isang malaking anomalya sa money laundering ang nadiskubre sa Silver Lining Holdings. Ang may-ari ng kumpanya na si Mercy Alvarado Villarreal ay kasalukuyang pinaghahanap ng mga awtoridad. Nanigas ang aking buong pagkatao. Binaligtad nila ang laro. Ang ebidensyang hawak ko ay ginamit nila laban sa akin. Ang kislap ng television sa waiting area ng ospital ay tila isang malupit na paalala ng aking pagbagsak. Ang aking pangalan na binuo ko sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng sipag at integridad ay dahan-dahang kinakalos ng mga headline ng money laundering. Tiningnan ko ang refleksyon ni Carlota sa salamin ng pintuan ng ICU. Nakangiti siya, isang ngiting punong-puno ng tagumpay habang tinitignan ang kanyang mga kuko na tila walang kinalaman sa buhay na balak niyang sirain. Poor Mercy, akala mo ba ay matatalo mo kami gamit ang mga numero mo? In this country, the one with the loudest voice wins, not the one with the most accurate audit. Panguuyam ni Carlota. Ang boses niya ay malambing, ngunit bawat salita ay tila isang patalim na baon sa aking likuran. Hindi ako lumingon. Nanatili ang aking tingin sa aking ama na nakahiga sa loob, napapalibutan ng mga makinang nagpapanatili ng kanyang hininga. Ang ingay ay nawawala, Carlota. Pero ang paper trail mananatili iyan kahit sunugin mo pa ang buong gusali. You made a mistake. You used my company for your dirty transactions, forgetting that I built that company with backdoors you will never find. Naramdaman ko ang paninigas ng kanyang presensya sa aking likuran. Humakbang ako palapit sa kanya, ang bawat tunog ng aking sapatos sa tiles ay tila isang hatol. You think you're smart, ang perang inilipat ninyo kaninang hapon. I already tagged those as fraudulent bago pa man ito makarating sa offshore accounts ninyo. The bank didn't freeze my accounts because of the crime. They froze it because I asked them to as a security measure. Ang ngiti ni Carlota ay biglang naglaho. Nagsisinungaling ka. Check your phone, Carlota. Tignan mo kung makakakuha ka pa ng kahit isang sentimo mula sa Villarreal Foundation. Malamig kong wika habang dahan-dahang kinukuha ang aking bag. Bago pa man siya makasagot, isang babae ang lumitaw mula sa dulo ng pasilyo. Si Genia, ang chief accountant ng Villarreal Group. Ang kanyang mukha ay seryoso, hawak ang isang makapal na folder. Si Genia ay kilala sa pagiging neutral, isang babaeng tanging ang balanse ng libro ang pinaniniwalaan. Mercy, kailangan nating mag-usap. Alam ko kung nasaan ang mga nawawalang vouchers mula sa kumpanya ng tatay mo, bungad ni Genia. Ang kanyang tinig ay walang emosyon, tila isang robot na naglalabas ng datos. Tinitigan ko siya ng matagal. Bakit siya tutulong sa akin ngayon? Sa loob ng 7 taon, nanatili siyang tahimik habang pinapanood ang pagnanakaw ng mga Villarreal. Bakit ngayon, Genia, anong kapalit? Lumingon si Genia kay Carlota na ngayon ay nanginginig na sa galit. Dahil pagod na akong maging tagalinis ng mga dumi na hindi naman sa akin. I have the files, Mercy, but I need protection. Alam mo ang kaya nilang gawin. Protection is earned, Genia, not given, sagot ko habang mabilis na binabaybay ang pasilyo patungo sa elevator. Sumunod ka sa akin. We have an hour bago dumating ang mga pulis na tinawagan ni Leandro. Sa loob ng elevator, ang katahimikan ay tila isang bumibigat na timbang. Pinagmasdan ko ang sarili ko sa salamin. Ang itim na damit na suot ko mula sa gala ay may mga bakas ng alikabok, ngunit ang aking mga mata ay mas matalas pa sa dati. Hindi ako biktima. Ako ang tagapagmana ng katotohanan na pilit nilang ibinaon. Mercy, kailangan mong malaman, panimula ni Genia habang bumubukas ang pinto ng elevator sa parking lot. Ang Villarreal Group ay hindi lang bankrupt. Sila ay baon sa utang sa isang sindikato na hindi mo gugustuhing makatagpo. Carlota is desperate because she promised them the holdings you just frozen. Napatigil ako sa paglalakad. Isang matinding pangingilabot ang dumaan sa aking gulugod. Ang laro ay hindi na lang tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa buhay. Then we will give them a different currency, bulong ko habang binubuksan ang pinto ng aking sasakyan. Utang na salapi ang kinuha nila sa pamilya ko. Ngunit ang ibabayad ko sa kanila ay ang mismong pagguho ng kanilang maruming pangalan.
Mabilis kaming sumakay sa sasakyan. Ang tunog ng pag-andar ng makina ay tila isang hudyat ng simula ng aking huling audit. Habang papalabas kami ng ospital, nakita ko ang pagdating ng 2 police car na may nag-aalab ng mga pulang ilaw. Hindi ako natakot. Inapakan ko ang gasolinador at mabilis na nilampasan ang mga ito. Ang audit ay opisyal nang nagsisimula at sisiguraduhin kong ang bawat sentavo ng kanilang kasalanan ay may katapat na parusa. Ang bawat butil ng ulan na humahampas sa salamin ng aking sasakyan ay tila isang mabilis na pagbilang ng mga numerong hindi magtugma. Madilim ang kalsada, ang tanging liwanag ay ang mula sa mga dashboard light na nagpapakita ng aking maputla, ngunit matatag na reflection. Sa tabi ko si Jenya ay tahimik yakap ang folder na tila ba ito ang kanyang huling hininga. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, nararamdaman ko ang tibok ng isang ambisyon na matagal nang ikinulong. Isang auditor ako. Ang trabaho ko ay hindi lang magbasa ng mga ledger. Ang trabaho ko ay hanapin ang mga nakatagong butas sa sistema. At si Jenya, siya ang pinakamalaking unrecorded liability sa pamilya Villarreal. Jenya, let's be honest. Panimula ko habang maingat na binabagtas ang madulas na kalsada patungo sa isang lumang warehouse sa labas ng lungsod. Accountants don't risk their lives for justice. We risk it for assets. Anong kailangan mo talaga? Bakit mo ako tinutulungan? Napatigil ang kanyang paghinga. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo sa akin. Ang kanyang mga mata na dati ay malamig at mechanical ay biglang nagliyab. Justice is too expensive for people like us, Mercy. Ang gusto ko ay ang nararapat sa akin. Alam mo ba kung bakit ako nanatili sa Villarreal Group sa loob ng 10 taon kahit na tinatrato nila akong basura? Hindi ako sumagot. Pinanatili ko ang aking tingin sa kalsada, dinarama ang bawat kurbada ng manibela. Dahil ako ang anak na hindi nila kinilala, pagpapatuloy ni Jenya, ang kanyang boses ay puno ng pait. I am the illegitimate daughter of the late Don Villarreal. Habang si Leandro at Carlota ay lumalangoy sa ginto, ako ay lumalangoy sa kanilang mga maruruming resibo. I want my seat at the boardroom, Mercy. At ikaw lang ang may susi para buksan ang pintong iyon. Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang hinala ko ay kumpirmado na. Jenya wasn't an ally, she was a predator waiting for her turn. Ngunit sa larong ito, kailangan ko ng isa pang halimaw para talunin ang mga Villarreal. Then we have a deal, malamig kong wika. Gagamitin mo ang kaalaman mo sa internal systems nila para malinis ang pangalan ko sa money laundering charges at ibibigay ko sa iyo ang ebidensyang magpapatunay na ikaw ang legal na tagapagmana ng shares na itinatago ni Salvacion. At paano ang tatay mo na? Tanong niya, tila sinusukat ang lalim ng aking determinasyon. Ang alaala ng aking ama sa kanyang hospital bed ay muling sumariwa, ang kanyang nanginginig na kamay, ang kanyang mga mata na humihingi ng patawad sa isang krimen na hindi naman niya ginawa. Ang pamilya Villarreal ang sumira sa kanyang reputasyon 30 taon na ang nakalilipas upang itayo ang kanilang imperyo sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Ang tatay ko ay mababayaran lamang kapag nakita niyang ang mansyong itinayo sa kanyang luha ay naging abo na, sagot ko. Walang emotion, walang renri. Ang bawat salita ay kasing tigas ng bakal. Nakarating kami sa warehouse. Ang tunog ng paghinto ng gulong sa basang semento ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng paligid. Bago pa man kami makababa, isang mabilis na liwanag mula sa isang sasakyang nakaparada sa dilim ang tumama sa aming mga mata. Bumukas ang pinto ng kabilang sasakyan. Isang anino ang lumabas, isang lalaking matangkad, suot ang isang itim na coat. Si Leandro. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang tablet na nagpapakita ng isang live feed mula sa kwarto ng aking ama sa ospital. Mercy, you really thought you could run? Pang-uyam ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa aking leeg. One word from me and the nurses will turn off the machines. Ibigay mo sa akin si Jenya at ang folder at hahayaan kong mabuhay ang tatay mo ng isa pang araw. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Jenya sa folder. Tumingin siya sa akin, naghihintay ng aking desisyon. Ang bawat segundo ay tila isang disbursement ng aking huling lakas. Ngunit sa gitna ng pressure, ang aking utak ay mabilis na nag-a-audit ng sitwasyon. Leandro, you never learned, wika ko habang dahan-dahang bumababa sa sasakyan. Hindi ako nanginig, hindi ako nakiusap. Accountants always have a double entry system. Ang tablet na hawak mo, it's already hacked. Tignan mong mabuti ang screen.
Ang kislap ng takot ay dumaan sa mga mata ni Leandro habang tinititigan niya ang kanyang tablet. Ang live feed ng ospital ay biglang napalitan ng isang dokumento, ang kasunduan ni Salvacion sa sindikato na kumpirmadong pinirmahan ni Leandro bilang guarantor. "The police are not looking for me anymore, Leandro," bulong ko. Habang humahakbang palapit sa kanya sa gitna ng ulan. "They are on their way here." At ang target nila ang asawang pumatay sa sarili niyang kumpanya para sa isang pirasong ginto. Ngunit sa gitna ng aking pahayag, isang matinding tunog ng pagkabasag ng salamin ang nanggaling sa likuran ko. Si Genia. Ang folder ay wala na sa kanyang kamay at isang pamilyar na anino ang nakatayo sa tabi niya. Si Carlota. At sa kanyang kamay ay ang orihinal na drive na akala ko ay ligtas na. "The audit is closed, Mercy." Wika ni Carlota habang itinuturo sa akin ang isang baril. "At ang balanse mo, 0. Hindi ako nanginig sa harap ng dulo ng baril ni Carlota. Sa halip dahan-dahan kong inayos ang aking suot na relo, tila ba tinitiyak ko lamang kung nasa oras pa ang aking huling audit. Ang bawat patak ng ulan na tumatagos sa butas na bubong ng bodega ay lumilikha ng isang ritmo na kasing bagal ng tibok ng puso ng isang taong wala ng takot mawala. Mercy, you're just an employee we paid with our last name. Huwag mong isiping bayani ka dahil lang marunong kang mag-compute, pang-uuyam ni Carlota. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa gatilyo, isang senyales na ang kanyang liquidity ay unti-unti nang nauubos. Tumingin ako sa kanya dahan-dahan hanggang sa maramdaman niya ang bigat ng aking katahimikan. "Carlota, ang baril ay para sa mga taong wala ng argumento. You're desperate. Ang drive na hawak mo, it's a decoy. Isang Trojan horse na dahan-dahang nilalamon ng bawat offshore account na binuksan ninyo ni Leandro kaninang gabi." Ang kislap ng takot ay mabilis na dumaan sa mga mata ni Leandro. Mabilis niyang tiningnan ang tablet na hawak niya. "Anong sinasabi mo?" "The transfer is successful. Ang pera ng mga stockholders ay nasa amin na." "Check the routing numbers, Leandro," malamig kong wika. Habang humahakbang ako palapit sa kanila, hindi alintana ang baril na nakatutok sa aking dibdib. "I am a CFO. Hindi ako naglalagay ng pinto nang walang susi, na ako lang ang may hawak. Ang perang inilipat ninyo ay hindi papunta sa Switzerland. It's going to a frozen escrow account under the NBI's surveillance." You bitch!" Hiyaw ni Leandro. Sa matinding galit, itinapon niya ang tablet sa semento. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay umalingaw-ngaw sa buong bodega, tila isang babala ng kanilang tuluyang pagguho. "Turn off the machines, patayin ang matandang iyan sa ospital." Sigaw niya sa kanyang tauhan sa kabilang linya ng radyo. Naramdaman ko ang isang matinding kurot sa aking dibdib. Ang buhay ng aking ama, ang tanging dahilan kung bakit ko pa tinitiis ang maruming apelidong ito. Ngunit sa halip na sumigaw o lumuhod, mas lalong naging matalas ang aking tingin. "Gawin mo, Leandro, at sisiguraduhin kong ang bawat segundo ng paghihirap niya ay magiging 10 taon ng pagdurusa mo sa loob ng bilibid." Bulong ko, ang boses ko ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng aming mga paa. "But you won't. Dahil alam mong kapag namatay siya, wala na akong dahilan para itago ang video ng pagpatay ni Salvation sa asawa niya. 30 taon na ang nakalilipas. Ang audit ko ay hindi lang tungkol sa pera, Leandro. It's about your mother's bloody legacy." Nanigas si Carlota. Ang baril ay dahan-dahang bumaba. Anong sinasabi mo tungkol kay Mommy?" "Tanungin mo si Genia," muling mitya ng aking boses, habang itinuturo ko ang babaeng kanina patahimik sa sulok. "Genia, sabihin mo sa kanila kung bakit ang nanay mo ay naglaho nang parang bula matapos niyang malaman ang totoo mong ama." Lumingon si Leandro kay Genia, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pagtataka. Sa sandaling iyon, ang ganting loob ng mga Villarreal ay nag-umpisa ng mag-audit sa kanilang sariling mga sikreto. Ang kanilang alyansa ay tila isang balanse na hindi na kailanman magtutugma. Ngunit sa kalagitnaan ng tensyon, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay nagsimulang punuin ang gabi. Hindi ito ang plano ni Leandro. Ang kanyang mukha ay napalitan ng purong takot. "Traidor ka, Genia," hiyaw ni Carlota habang itinuturo ang baril sa accountant. Isang matinding tunog ng pagputok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng bodega. Hindi ako ang tinamaan. Nakita ko ang pagbagsak ni Genia, hawak ang folder na puno ng dugo.
Ang drive ay gumulong sa putikan malapit sa aking mga paa. Mabilis na kumilos si Leandro, hinablot ang aking braso, nang napakahigpit na tila ba gusto niyang durugin ang aking mga buto. Sasama ka sa amin, Mercy. You are our only ticket out of here. Dama ko ang sakit, dama ko ang init ng ulan na humahalo sa pawis sa aking muka. Ngunit habang kinakaladkad nila ako patungo sa kanilang sasakyan, nakita ko ang isang figura sa anino ng pinto. Ang secretary ni Salvation may hawak na cellphone at ang lahat ng nangyayari ay naka-live feed sa buong bansa. Ang audit ay hindi pa tapos. At ang balanse ng pamilya Villarreal ay kasalukuyan ng nagiging pula. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Leandro sa aking braso ay tila isang bakal na nagnanais bumali sa aking buto, ngunit ang sakit ay hindi sapat upang pawiin ang lamig ng aking kaisipan. Sa bawat hila niya sa akin patungo sa naghihintay na sasakyan, nadarama ko ang kanyang panginginig. Ang bawat hakbang namin sa maputik na lupa ay isang paalala na ang isang hiyas ng pamilya Villarreal ay kasalukuyan ng nagiging isang desperadong takas. Sa kabilang banda, nakita ko si Carlota na mabilis na pinupulot ang duguang folder mula sa tabi ni Genya. Ang accountant ay nakahiga sa putikan, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat habang ang ulan ay dahan-dahang humuhugas sa kanyang mukha. Walang renri, walang pagsusumamo. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga numerong dahan-dahang nabubura sa isang lumang ledger. Bilisan mo, Carlota, ang mga pulis ay nasa kanto na. Hiyaw ni Leandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na tila isang batang naliligaw sa dilim. I have the drive, Leandro. Let's go. Sagot ni Carlota habang mabilis na binubuksan ang pinto ng itim na SUV. Marahas akong itinulak ni Leandro sa loob ng sasakyan. Bumagsak ako sa leather seat, ang aking pisngi ay tumama sa matigas na bahagi ng pinto. Sa halip na umiyak, dahan-dahan kong inayos ang aking upo. Pinunasan ko ang dumi sa aking damit at hinarap ang aking asawa. You're making a mistake, Leandro. Bulong ko. Ang aking boses ay kalmado, tila ba nasa gitna lamang kami ng isang boardroom meeting at hindi sa isang kidnapping. The moment you step on that gas, you are no longer a victim of a corporate setup. You are a criminal. Is that the Villarreal legacy you want to protect? Manahimik ka, Mercy, bulyaw ni Leandro habang mabilis na pinapaandar ang makina. Ang matinis na tunog ng pagpitpit ng gulong sa basang kalsada ay umalingaw-ngaw sa gabi. You ruined everything. Ang akala mo ba ay hahayaan kitang sirain ang mommy ko ng ganoon lang? You're coming with us as our insurance. Insurance, isang tipid na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi habang pinagmamasdan ko ang mabilis na pagtakbo ng sasakyan sa gitna ng dilim. Leandro, you can't even manage your own stress levels. Paano mo pa ikakalakal ang buhay ko? Tignan mo ang mga kamay mo. They're shaking. Isang auditor ang kailangan mo ngayon, hindi isang hostage. Dahil ang sitwasyon ninyo, it's a total loss. Shut up, Mercy. Singit ni Carlota mula sa front seat. Hawak niya ang drive, pilit na ipinapasok sa kanyang laptop. I can fix this. I can reroute the funds. Once we get to the safe house, sisiguraduhin kong ikaw ang lalabas na mastermind ng lahat ng ito. Good luck with that, Carlota, at muli mitya ng aking boses. Ang drive na hawak mo, it has a GPS tracker linked directly to the NBI headquarters. The moment you open that laptop, you just sent them an invitation to our exact location. Napatigil ang paghinga ni Carlota. Mabilis niyang itinapon ang laptop sa sahig ng sasakyan. You're lying, niloloko mo lang kami. Audit the facts, Carlota. Malamig kong tugon. Bakit sa tingin ninyo ay napakadali para sa inyong makuha ang drive na yan sa kamay ni Genia? I allowed it. Because I needed you to take the bait. Tao. Biglang lumiko ng marahas ang sasakyan. Isang matinding liwanag mula sa unahan ang bumulag sa amin. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang orkestra ng katarungan na palapit ng palapit. Hinarangan kami ng 3 police car sa gitna ng highway. Leandro, do something, hiyaw ni Carlota habang pilit na nagtatago sa ilalim ng dashboard. Mabilis na huminto ang sasakyan. Ang tunog ng pagtapak sa preno ay tila isang pagtapos sa aming karera. Leandro, sa kanyang desperasyon, ay hinablot ang aking leeg at itinutok ang isang matalim na bagay, isang piraso ng basag na salamin mula sa kanyang tablet kanina. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Leandro sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik puno ng purong kabaliwan. Papatayin ko siya, I swear, papatayin ko ang asawa ko.
Tumingin ako sa labas. Nakita ko ang mga anino ng mga awtoridad, ang kanilang mga baril, ay nakatutok sa amin. Ngunit sa likuran nila nakita ko ang isang figura na hindi dapat nandoon. Si Jenya. Nakatayo siya sa gilid ng isang police car, may hawak na benda sa kanyang balikat, at ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pagkatalo. Isang malamig na sulyap ang ibinigay niya sa akin. Sa sandaling iyon, ang huling entry sa aking audit ay nabuo na. Leandro Pulongco, habang nararamdaman ang dulo ng salamin sa aking balat. Hindi si Carlota ang kumuha ng drive sa safe house. It was Henia. At ang drive na hawak ninyo ngayon, it's not the audit of the company. It's the audit of your mother's secret offshore accounts under your name. Nabitawan ni Leandro ang basag na salamin. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ng sasakyan ay tila isang hudyat. Anong ibig mong sabihin? Nauutal niyang tanong. You're not just going to jail for kidnapping, Leandro, wika ko habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng sasakyan mula sa loob. You're going to jail for stealing from your own mother. At si Salvation, she's the one who signed the warrant. Isang mensahe ang umilaw sa aking cellphone na nasa bulsa ni Leandro. Kinuha ko ito bago siya makakilos. The liquidation is complete. Salvation has traded you for her freedom. G. Ang cliffhanger ng buhay ni Leandro ay kasalukuyan ng bumabagsak sa kailaliman. At ako ang magsasara ng pinto. Ang pagkurap ng mga asol at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay tila isang malupit na disco sa loob ng itim na SUV. Ang bawat indayog ng liwanag ay nagpapakita sa mukha ni Leandro, isang mukhang binalot ng pawis luha at purong takot. Hawak pa rin niya ang basag na salamin malapit sa aking leeg, ngunit naramdaman ko ang paghina ng kanyang diin. Ang kanyang buong pagkatao ay kasalukuyan nang naglalaho tila isang utang na hindi na kayang bayaran ng kahit anong collateral. Leandro, bitawan mo na yan. You look pathetic, bulong ko. Walang panginginig ang aking tinig. Sa halip na matakot sa talim na nasa aking balat, mas binigyan ko ng pansin ang dumi sa aking kuko. Ang mommy mo, she's currently signing the affidavit against you. Para sa kanya, ikaw ang nagsimula ng pagnanakaw sa Villarreal Group. You are the sacrificial lamb of the woman you tried so hard to please. No, hindi magagawa ni mommy yon, mahal niya ako. Ako ang kaisa-isa niyang anak. Hiyaw ni Leandro. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Mabilis kong kinuha ang pagkakataon. Sa isang kalkuladong galaw, hinawakan ko ang kanyang kamay at dahan-dahang inilayo ang basag na salamin. Hindi ako lumaban ng marahas. Ginamit ko ang aking mga mata, ang mga matang 7 taon niyang minaliit, upang tunawin ang huling hibla ng kanyang tapang. In the world of auditing, Leandro family is just another liability when the numbers don't add up. Sabi ko habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. And right now, your value to Doña Salvacion is exactly 0. Dahan-dahan akong lumabas ng sasakyan. Ang ulan ay tumigil na iniiwan ang amoy ng basang kalsada at ang lamig ng gabi. Lumapit sa akin si Henia, may hawak na makapal na folder. Ang kanyang balikat ay may benda, ngunit ang kanyang tindig ay kasing tigas ng semento. The liquidation is ongoing, Mercy, wika ni Genia. Ang kanyang taglish ay tila isang matalim na kutsilyo. The board of directors is calling for an emergency meeting. They found out about the offshore accounts. Salvation is trying to pin everything on Leandro and Carlota. Let her try, sagot ko habang inaayos ang aking gulugulong buhok. She thinks she can trade her children for her freedom, but she forgot that I am the one holding the primary ledgers. Mabilis kaming dinala sa Villarreal Tower. Ang gusaling ito na dati ay simbolo ng aking pagkaalipin ay tila nagbago ng anyo sa aking paningin. Ngayon ito ay isang sementeryo ng mga kasinungalingan na kailangan kong i-audit hanggang sa huling sentimo. Sa loob ng boardroom naroon si Doña Salvacion. Nakasuot siya ng kanyang paboritong asul na terno, hawak ang isang rosaryo, tila ba ang pananalangin ay kayang burahin ang bilyon-bilyong pisong ninakaw niya. Sa tabi niya ay ang kanilang mga abogado abala sa paggawa ng mga dokumentong magliligtas sa kanyang pangalan. Mercy, hiha salamat sa Diyos at ligtas kasbati ni Salvacion sa isang boses na puno ng peking pag-aalala. Ang mga anak ko, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip nila. I will make sure they pay for what they did to you. Hindi ako sumagot. Naglakad ako patungo sa dulo ng mahabang mesa, ang upuang dati ay bawal kong upuan. Hinila ko ito at dahan-dahang umupo. Ang tunog ng pag-atungal ng silya sa sahig ay tila isang babala na nagpatahimik sa buong silid. Save the drama, Doña Salvacion.
We are not in a teleserye, malamig kong panimula. Inilapag ko ang aking cellphone sa mesa at binuksan ang isang audio recording. Ang boses ni Salvacion ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang boses na nag-uutos kay Leandro na pekein ang pirma ng aking ama, 30 taon na ang nakalilipas. Ang boses na nagbubunyag ng tunay na dahilan kung bakit naghirap ang aking pamilya. Ang akala mo ba ang audit ko ay tungkol lamang sa kasalukuyan? Tanong ko habang tinitignan ang kanyang namumutlang mukha. I audited your past salvation. I traced every penny you stole from my father to build this tower. At ngayong gabi sisingilin kita ng may interes. Anong gusto mong mangyari? Nauutal na tanong ni Salvacion. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa ilalim ng mesa. Simple lang. Sagot ko habang iniabot ang isang makapal na dokumento. You will sign the transfer of all your voting shares to me, right now. In exchange, I will let the police think that Leandro acted alone. If not, sisiguraduhin kong sa kulungan ka na magdiriwang ng iyong susunod na kaarawan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa boardroom. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng orasan sa pader, tila isang metronome ng kanilang pagbagsak. You're a monster, Mercy, bulong ni Salvacion habang nanginginig na kinukuha ang panulat. No, Salvation, tugon ko nang may isang matalim na ngiti. I am just the liquidator you created. Nang mailagda ang huling pahina, tumayo ako. Naramdaman ko ang isang matinding kwekam, isang paglaya na matagal kong hinintay. Ngunit sa paglabas ko ng boardroom, sinalubong ako ni Genia. The police just arrived at the hospital, Mercy, ulat ni Genia. Leandro escaped from custody, at ang balita, he's heading to your father's room. Ang aking puso ay tila tumalon sa aking lalamunan. Ang audit ay nagkaroon ng isang butas na hindi ko nakita. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ng ospital ay tila isang mabilis na pagpindot sa mga pindutan ng isang lumang calculator. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa amoy ng aking sariling pawis. Isang paalala na sa larong ito, ang oras ay ang pinakamahalagang asset na kasalukuyan ng nauubos. Hindi ako tumatakbo dahil sa takot. Tumatakbo ako dahil ang bawat segundo ay katumbas ng buhay ng aking ama. Nang marating ko ang silid, ang tunog ng ritmo ng heart monitor ay tila isang mabilis na metronome ng panganib. Doon ko nakita si Leandro. Ang kanyang tuxedo ay punong-puno na ng dumi at lukot ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Hawak niya ang isang maliit na gunting na nakuha niya sa nurse station, nakatutok sa suwero ng aking ama. Don't come any closer, Mercy, isang hakbang pa. At sisiguraduhin kong hindi nagigising ang matandang ito. Hiyaw ni Leandro. Ang kanyang taglish ay tila isang basag na salamin puno ng matalas na gilid ng kabaliwan. Dahan-dahan akong tumigil. Hindi ako sumigaw, hindi ako nakiusap. Sa halip, dahan-dahan kong binuksan ang aking itim na folder. Ang bawat pahina na aking inilalabas ay tila isang malamig na hangin na nagpabago sa temperatura ng silid. Leandro, stop being a drama queen. You're not built for this, malamig kong panimula. Ang aking boses ay patag, walang bahid ng emosyon, tila ba nag-uulat lamang ako ng isang quarterly loss. Alam mo ba kung bakit ka iniwan ni Salvacion sa ere? Hindi dahil sa pagnanakaw mo, kundi dahil nalaman niyang hawak ko ang forensic audit ng aksidente ni Papa, 30 taon na ang nakalilipas. Napatigil si Leandro. Ang gunting sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba. Anong kinalaman ng aksidenteng yon dito? Everything, Leandro. Everything, Paul. Wika ko habang humahakbang ako ng isang maliit na distansya. Ang tunog ng aking sapatos sa tiles ay tila isang hatol. I found the original repair logs of your father's old car, the one that hit my parents' small delivery truck. Ang preno, it wasn't a mechanical failure. Sinadya iyon. Salvacion ordered it para mabankrupt ang pamilya ko at makuha ang mga lupain namin sa murang halaga. She didn't just steal a business, she tried to commit murder. Nagsisinungaling ka? Mommy would never do that. Hiyaw ni Leandro, ngunit nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. She would, and she did. At ang pinakamasakit, ginamit niya ang pangalan mo sa mga dokumento ng suhulan sa mga pulis noong panahong iyon. Even back then, Leandro, you were already her favorite scapegoat. Patuloy ko. Inilapag ko ang isang lumang litrato sa ibabaw ng side table. Isang litratong nagpapakita ng suhulan sa pagitan ng mga Villarreal at ng investigador. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Leandro ay pumuno sa silid, humahalo sa regular na tunog ng makinang nagpapanatili sa buhay ni Papa. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagguho ng kanyang buong mundo.
Ang lalaking akala niya ay hari ay isa lamang palang sacrificial pawn sa isang maruming chessboard. You're a failed audit, Leandro. Zero value. Isang malaking liability, Pop. Wika ko habang dahan-dahang lumalapit sa kama ni Papa. Bago pa makasagot si Leandro, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Salvacion kasama ang dalawang armadong tauhan. Ang kanyang muka ay wala ng bahid ng relihiyosong maskara. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang linta na handang sumipsip ng huling patak ng dugo. Give me the folder, Mercy, utos ni Salvation. Ang kanyang boses ay tila isang banta ng kamatayan. At hahayaan kong mabuhay ang asawa mo at ang ama mo. Tumingin ako kay Salvation pagkatapos ay kay Leandro. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi, isang ngiting nagpapakita na ang liquidator ay may isa pang alas na hindi nila nakikita. The folder is empty, Salvation, bulong ko. Ang original, it's already with the media. At ang live stream sa cellphone ni Leandro, it's been broadcasting this whole conversation for the last 5 minutes. Ang mukha ni Salvacion ay napalitan ng purong takot. Ngunit bago siya makakilos, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang nanggaling sa bintana ng silid. Ang nakatutulig na tunog ng pagkabasag ng salamin ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng paghahari ng mga Villarreal. Hindi ito mula sa atake ng mga kaaway, kundi mula sa mga operatiba ng pulisya na mabilis na pumasok mula sa bintana at sa pintuan ng silid ng aking ama. Ang bawat piraso ng kristal na bumagsak sa sahig ay tila mga bituin na nawalan ng ningning kasabay ng pagbagsak ng mukha ni Doña Salvacion. Drop the weapon, ibaba ang baril, ang sigaw ng mga autoridad ay pumuno sa silid dahilan upang mabitawan ng mga tauhan ni Salvacion ang kanilang mga sandata. Naramdaman ko ang pagdaloy ng adrenaline sa aking mga ugat. Ngunit pinanatili kong bato ang aking ekspresyon. Tumingin ako kay Salvacion na ngayon ay pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mga abogado. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pait. Ang kanyang dating maringal na tindig ay naglaho na palitan ng isang desperadong anyo ng isang pusakal na nahuli sa akto. Ano ito? Hindi niyo ba alam kung sino ang kinakalaban niyo? I am a Villarreal biktima ako rito. Ang babaeng iyan ang nag-set up sa akin. Hiyaw ni Salvacion, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang itinuturo ako. Dahan-dahan akong lumapit sa kama ng aking ama. Maingat kong inayos ang kanyang kumot, tinitiyak na hindi siya nagambala ng gulo. Pagkatapos ay hinarap ko ang aking biyenan. Ang aking mga mata ay tuyo, walang bakas ng emosyon, tila isang auditor na tapos na sa pagbibilang ng mga nakatagong utang. Ang pangalang Villarreal ay wala ng halaga ngayon, Salvacion, wika ko. Ang boses ko ay kalmado, bawat salita ay may timbang ng isang pinal na hatol. The shareholders meeting is in 2 hours. At ang live stream na nakita ng buong bansa, iyon ang magsisilbing pampasabog sa boardroom mo. Hindi ka na biktima. Isa ka na lamang masamang alaala sa kasaysayan ng kumpanyang ito. Mercy, please. Sweetheart, pag-usapan natin ito. Biglang singit ni Leandro habang pilit na lumalapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng peking pagsisisi. Ang kanyang taglish ay tila isang desperadong pakiusap. I was forced. Mommy made me do it. Let's start over, we can save the company together. Tumingin ako sa kanya ng may halong pangingilabot. Ang lalaking ito na 7 taon kong minahal ay handang itapon ang sarili niyang ina para lamang maisalba ang sariling balat. The company is not yours to save, Leandro. It never was, sagot ko. You are just a bad debt that needs to be liquidated. Iniwan ko sila sa kamay ng mga pulis. Sa labas ng ospital, sinalubong ako ni Kenya. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Hawak niya ang isa pang folder, ang huling piraso ng puzzle. Handa na ang lahat sa Villarreal Towers, Mercy, wika ni Kenya. Ang mga board members ay nagkakagulo na. Salvation's lawyers are trying to block your entry, but they can't stop the majority of stockholders who are demanding answers. Then let's give them the final report. Sabi ko habang binubuksan ang pinto ng aking sasakyan. Habang binabaybay namin ang kalsada patungo sa kumpanya, tiningnan ko ang mga ilaw ng lungsod. Ang bawat gusali na nadadaanan namin ay tila mga monumento ng kapangyarihan na madaling gumuho kapag ang pundasyon ay gawa sa kasinungalingan. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ko sa aking itim na folder. Ang gabi ng paghuhukom ay hindi pa tapos. Ang boardroom ang magiging huling arena kung saan sisiguraduhin kong wala nang matitirang bakas ng mga Villarreal.
Pumasok kami sa Villarreal Towers ng may awtoridad. Ang mga guards na dati ay hindi ako pinapansin ay mabilis na yumuko. Ang bulong-bulungan sa lobby ay tila isang hanging nagdadala ng balita ng aking pagbabalik. Pagdating namin sa tapat ng dambuhalang pinto ng boardroom, narinig ko ang malakas na boses ni Carlota mula sa loob. Mercy Alvarado is a fraud. Ang drive na ipinakita niya ay peke. We have the original documents right here, hiyaw ni Carlota. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang tunog ng pagbukas nito ay tila isang kampana na nagpatigil sa lahat ng usapan sa loob. Are you sure about that, Carlota? Panimula ko habang naglalakad patungo sa gitna ng silid. Dahil ang dokumentong hawak mo ay ang mismong ebidensya na magpapadala sa iyo sa bilangguan kasama ng iyong kuya. Lumingon ang lahat ng mga stockholder sa akin. Ang tensyon sa silid ay kasing talas ng isang bagong hasang labaha. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Carlota nang makita niya ang mga pulis na kasunod ko. Ang audit ay opisyal nang nagsisimula, wika ko habang inilalapag ang aking folder sa mesa. At sisiguraduhin kong ang balanse ninyong lahat ay magiging zero. Ngunit bago ko pa man mabuksan ang unang pahina, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa boardroom at isang nakakakilabot na boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speakers ng silid. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan at ng pusikit na kadiliman sa loob ng boardroom, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Carlota at ang mahinang pag-ugong ng emergency power system na tila isang naghihingalong hayop. Hindi ako naging balisa. Sa halip, dahan-dahan kong ibinaba ang aking folder sa mahabang mesa na gawa sa mahogany dinarama, ang kinis nito sa ilalim ng aking mga daliri. Isang auditor ang laging handa sa anumang aberya, at ang kadilimang ito ay isa lamang maliit na puwang sa aking malawak na spreadsheet. The audit is not finished, Mercy. You are just a guest in this house of cards. Ang boses ay nanggagaling sa speaker system, malamig at puno ng pangungutya. Kilala ko ang tinig na iyon. Hindi iyon si Salvation. Iyon ay si Attorney Borromeo, ang tapat na aso ng mga Villarreal na handang pumatay ng katotohanan para sa isang pirasong buto. Narinig ang tunog ng pagpindot ko sa aking tablet. Sa isang iglap, ang dambuhalang screen sa harapan ng silid ay nagliwanag, naglalabas ng isang asul na kislap na tila isang kidlat sa gitna ng gabi. Ang mukha ni Attorney Borromeo ay lumitaw, ngunit hindi siya ang nagsasalita. Ito ay isang video recording mula sa isang lihim na camera sa loob ng opisina ni Salvation. Turn it off! Isang paninira iyan, hiyaw ni Carlota, habang pilit na kinakapa ang control panel sa pader. Ang tunog ng kanyang pagkakadapa sa sahig ay umalingaw-ngaw sa silid, isang patunay ng kanyang kawalan ng kontrol. Hayaan ninyong matapos ang palabas, Carlota, wika ko. Ang boses ko ay kalmado, bawat salita ay may timbang ng isang pinal na hatol. The shareholders deserve to see where their dividends really went. Bumalik ang mga ilaw. Ang bawat stockholder ay nakatitig sa screen. Nakita nila si Salvation at si Leandro na nag-uusap tungkol sa paglipat ng pondo patungo sa isang offshore account upang bayaran ang kanilang utang sa sindikato. Ang bawat transaction ay may petsa, may routing number at may pirma. Ang kanilang mga mukha na puno ng kayabangan sa video ay naging ebidensya ng kanilang sariling pagbagsak. That's a deep fake, hindi. Iyan totoo. Ang bulyaw ni Carlota habang tumatayo mula sa sahig, ang kanyang taglish ay tila isang desperadong pakiusap. Mercy is just bitter because Leandro left her. She's trying to manipulate the market. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang ng aking takong ay tila isang mabilis na pagbilang ng kanilang mga kasalanan. Huminto ako sa tapat ni Carlota. Ang kislap ng galit sa aking mga mata ay sapat na upang mapaurong siya. Ang bitterness ay para sa mga taong talunan, Carlota. Ang ginagawa ko ay tinatawag na liquidation simulacro. Inilabas ko ang isang makapal na dokumento mula sa aking folder at inihagis ito sa harap ng board of directors. Tignan ninyo ang section 12. Ang pamilya Villarreal ay hindi lang nagnakaw sa kumpanya. Ipinangako nila ang 40% ng shares ng mga stockholder na naririto bilang collateral sa isang maanumalyang loan mula sa Silver Lining Holdings. Isang loan na ang nakapirmang guarantor ay ikaw, Carlota. Ang bawat stockholder ay nagsimulang magbulungan. Ang ingay ng kanilang galit ay tila isang papalapit na unos. Nakita ko ang pagpapatak ng pawis mula sa noo ni Carlota. Ang kanyang perlas na kwintas ay tila sumasakal na sa kanya.
I didn't know, pinapirma lang ako ni Mommy, hiyaw ni Carlota, pilit na itinuturo ang pintuan kung nasaan ang anino ng kanyang ina. Ignorance is not a tax deduction, Carlota, malamig kong tugon. Sa batas ng auditing, ang pirma mo ay ang iyong hatol. At ang hatol mo ngayong gabi bankrupt. Hindi lang sa pera kundi sa dangal. Sa sandaling iyon, bumukas ang malalaking pinto ng boardroom. Pumasok ang mga operatiba ng NBI, kasunod si Genia na may hawak na warrant of arrest. Ang tunog ng pagpapatong ng mga posas sa mga kamay ni Carlota ay tila isang musika ng katarungan na matagal kong hinintay. "You're coming with us, Miss Villarreal," wika ni Genia. Isang matalim na sulyap ang ibinigay niya sa akin, isang pagkilala sa pagitan ng dalawang auditor na nagtagumpay sa kanilang laro. Lumingon ako sa mga stockholder. Ang Villarreal Group ay hindi na hawak ng pamilya Villarreal. As of 5 minutes ago, Silver Lining Holdings has officially called the debt. I am now the majority owner of this corporation. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang akala nilang mahirap na asawa ay ang siyang bagong reyna ng kanilang gusali. Naglakad ako patungo sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Ang bawat kislap ay tila isang panibagong simula. "Mercy, you won't get away with this," papatayin ka ni Mommy, ang huling hiyaw ni Carlota habang kinakaladkad siya palabas. Hinarap ko ang silid. Inayos ko ang aking blazer at kinuha ang aking folder. "Sabihin mo sa kanya handa na ang mga libro para sa huling audit sa kulungan." Ngunit sa pag-alis ng mga pulis, nakatanggap ako ng isang tawag. Hindi mula sa ospital, kundi mula sa aking sariling security team. "Ma'am, Doña Salvacion is not in the police car." Nakatakas siya sa likod ng gusali habang nagkakagulo. "She's heading to the airport." Yung huling laban ay hindi pa tapos. Ang ahas ay may isa pang itinatagong lason. Hindi ako nagmadaling tumakbo patungo sa pintuan ng boardroom. Hindi ako nagpadala sa kaba o sa bilis ng tibok ng aking puso. Sa halip, dahan-dahan akong umupo sa dulo ng mahabang mesa sa silya, kung saan dating nakaluklok si Doña Salvacion bilang reyna ng mga Villarreal. Ang bawat hibla ng tela ng upuang ito ay tila humihinga ng kasaysayan ng pang-aapi, ngunit ngayon ito ay isa na lamang piraso ng kahoy na kailangang i-audit. "Ma'am, kailangan na nating kumilos." Ang private jet ay nakahanda na sa runway. Ang boses ni Genia ay puno ng pagmamadali sa kabilang linya ng radyo. Isang dahan-dahang paghinga ang pinakawalan ko. "Hayaan mo siyang makarating sa airport, Genia. Doña Salvacion needs to feel the height of hope before the final drop. The higher the altitude, the more devastating the crash." Kinuha ko ang aking cellphone at pinindot ang huling command sa aking terminal. Ang audit ay hindi lang tungkol sa paghuli. Ito ay tungkol sa kabuuang pagbura ng kredibilidad. Sa isang iglap, ang bawat balita sa telebisyon, ang bawat social media feed, at ang bawat financial portal sa bansa ay naglabas ng isang sabay-sabay na anunsyo. Ang Villarreal Group ay nasa ilalim na ng involuntary liquidation. At ang lahat ng assets nito kasama ang private hangar sa airport ay opisyal ng pag-aari ng Silver Lining Holdings. Nakarating ako sa airport makalipas ang 30 minuto. Ang amoy ng jet fuel at ang malamig na simoy ng gabi ay humahalo sa kislap ng mga ilaw sa runway. Doon sa tapat ng dambuhalang pintuan ng hangar, nakita ko ang isang figurang pilit na naglalakad ng mabilis. Si Salvacion. Ang kanyang mamahaling balabal ay nakakaladkad na sa semento at ang kanyang perlas na kwintas ay tila naging isang mabigat na pamatok sa kanyang leeg. Bakit hindi bumubukas ang pinto? "I am Doña Salvacion Villarreal, open this hangar right now." Ang kanyang hiyaw ay tila isang naghihingalong hayop sa gitna ng malawak na semento. Dahan-dahan akong lumabas ng sasakyan. Ang bawat hakbang ng aking sapatos ay lumilikha ng isang mabigat at direktang tunog na tila nagbibilang ng kanyang mga huling sandali ng kalayaan. "The hangar is closed, Salvacion. Just like your accounts," panimula ko. Ang boses ko ay kalmado, bawat salita ay kasing lamig ng bakal ng eroplanong hindi na kailanman lilipad para sa kanya. Lumingon si Salvacion. Ang kanyang mukha na dati ay inukit sa kapangyarihan at relihiyosong pagbabalat kayo, ay ngayon ay isang larawan ng purong pagkawasak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng lason na hindi na kayang pumatay. "Mercy, you ungrateful bitch. Everything you have, we gave it to you. Ang apelidong suot mo ang buhay na tinatamasa mo, utang mo yan sa amin." Sigaw niya. Ang kanyang Taglish ay tila isang desperadong pakiusap na nakabalot sa galit. "Utang inang kikib." Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi.
habang binubuksan ko ang aking folder sa harap niya. Let's audit that debt, shall we? Ang apelidong ibinigay nyo ay isang kulungan. Ang buhay na ibinigay nyo ay isang serye ng pagnanakaw. Ang tanging utang na mayroon tayo ngayon ay ang utang ninyo sa aking ama, ang 30 taon ng kanyang buhay na ninakaw ninyo para itayo ang turing ito ng kasinungalingan. Ibinigay ko sa kanya ang huling dokumento, ang formal na utos ng korte, para sa pagsamsam ng lahat ng kanyang personal na ari-arian. Ang bawat hiyas na suot mo, ang bawat sentimong itinatago mo sa ilalim ng kutsyon ng iyong budhi, lahat iyan ay nakumpiska na. You are officially zeroed out salvation. Wala ka ng balanse, wala ka ng kredito. In the eyes of the law and in the eyes of the world, you are a ghost of a prestige that never existed. Lumapit ang mga autoridad sa kanyang likuran. Ang tunog ng pagpapatong ng posas sa kanyang nanginginig na mga kamay ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, isang tunog na mas matamis pa sa anumang pasasalamat. Hindi pa ito tapos, Leandro will find a way, we still have friends. Hiyaw ni Salvacion habang kinakaladkad siya patungo sa police car. Tumingin ako sa kanya nang may isang nakakapasong lamig. Leandro is already giving his full confession, Salvation. Traded you for a shorter sentence. Sa huli, ang pamilyang itinayo mo sa pagnanakaw ay nag-audit din sa isa't isa. And you were the highest liability they had to dispose of. Nang isara ang pinto ng police car, tumayo ako ng matuwid sa gitna ng runway. Ang dagundong ng mga makina ng ibang eroplano sa malayo ay tila isang orkestra ng katarungan. Ang Villarreal Empire ay hindi lang gumuho. Ito ay tuluyan ng binura sa ledger ng aking buhay. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang tawag mula sa ospital. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Miss Alvarado, it's about your father. Nagising na po siya. He's looking for you. But he keeps mentioning a name we don't recognize. Isang pangalang nakabaon sa pinakalumang record ng kumpanya. Ang audit ay tila may isa pang nakatagong pahina na hindi ko pa nabubuklat. Ang puting pasilyo ng ospital ay tila isang malinis na papel na naghihintay para sa huling tala ng aking paglalakbay. Habang naglalakad ako patungo sa silid ni Papa, ang bawat tunog ng aking sapatos ay hindi na nagdadala ng bigat ng paghihigante. Sa halip, ito ay may ritmo ng katarungan, isang balanseng matagal nang hinintay ng aming pamilya. Binuksan ko ang pinto. Naroon si Papa, gising na, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkilala. Nang makita niya ako, ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang itinaas upang haplusin ang aking pisngi. Papa, bulong ko. Ang aking boses ay malumanay malayo sa lamig na ipinakita ko sa mga Villarreal. Tapos na ang audit, malinis na ang pangalan mo. Ang pangalan? Mercy? Ang kanyang boses ay tila isang hangin mula sa nakaraan. Elias Alvarado ang pangalan na kinalimutan nila. Ang iyong lolo, ang orihinal na may-ari ng laboratorio na naging pundasyon ng Villarreal Towers. Hindi sila lumago dahil sa galing kundi dahil sa nakaw na karunungan. Napatigil ako. Ang misteryosong pangalan na binanggit ng nurse ay ang pangalan ng aking sariling lolo. Ang katotohanan ay mas malalim pa sa aking inaakala. Ang Villarreal Group ay hindi lang pumatay sa negosyo ng aking ama. Itinayo nila ang kanilang buong imperyo sa ibabaw ng isang ninakaw na pagkakakilanlan. Ang buong pamilya Villarreal ay isang malaking kasinungalingan sa loob ng 30 taon. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay naging panatag. Hindi ko lang sila tinalo sa kanilang sariling laro. Ibinalik ko lamang ang sulo sa tunay na may-ari. Makalipas ang ilang buwan, ang muling pagbangon ng kumpanya ay naging mabilis. Sa ilalim ng aking pamumuno bilang bagong chairperson, binago ko ang pangalan ng gusali. Mula sa Villarreal Towers, ito ay naging Alvarado Holdings. Ang bawat lumang record ng pamilya Villarreal ay sinuri at ang mga biktima ng kanilang mga nakaraang anomalya ay binigyan ng kaukulang danyos. Ginawa kong prioridad ang pagtatatag ng Mercy's Light Foundation, isang organisasyong nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagmamanipula ng kanilang mga pamilyang pinagkakatiwalaan. Ang hatol sa pamilya Villarreal ay naging headline sa bawat pahayagan. Si Leandro ay nahatulan ng mahabang taon sa bilangguan dahil sa kidnapping at corporate fraud. Si Carlota ay hindi rin nakatakas sa batas dahil sa kanyang pakikipagsabuatan sa sindikato. Ang kanilang kayabangan ay nauwi sa maliliit at madidilim na selda
kung saan ang tanging maririnig ay ang bulong ng kanilang sariling mga konsensya. Isang hapon habang naglalakad ako palabas ng Alvarado Holdings patungo sa aking sasakyan, napansin ko ang isang matandang babae na abala sa paglilinis ng mga bintana sa labas ng lobby. Nakasuot siya ng isang kupas na uniforme ng laokong, ang kanyang mga kamay ay kulubot at tila pagod na sa bawat pagkuskos sa salamin. Napatigil ako nang makita ang kanyang mukha. Si Salvation. Ang dating reyna ng mga Villarreal, ang babaeng itinuring ang sarili, na mas mataas sa lahat, ay ngayon ay isa na lamang tagalinis, sa gusaling dati, ay inaakala niyang kanya. Wala na ang kanyang mga perlas. Wala na ang kanyang mga tauhan. Ang tanging natira ay ang bigat ng isang basahan at ang init ng araw sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at tumama ang kanyang paningin sa akin. Nakita ko ang takot, ang hiya, at ang unti-unting pagkilala sa kanyang mga mata. Inaasahan siguro niya na lalapit ako upang sulyapan siya ng mapang-uyam na tingin o ipamukha sa kanya ang kanyang pagbagsak. Ngunit hindi. Tumingin ako sa kanya nang walang kahit anong emosyon. Ang aking mukha ay nanatiling kasing linaw ng kristal na salamin na kanyang nililinis. Hindi ko siya sinabihan ng kahit anong salita. Hindi ko siya binigyan ng kahit isang segundo ng aking pansin. Sa aking isipan siya ay isa na lamang unrecorded entry sa isang saradong ledger. Dahan-dahan kong inayos ang aking suit at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa aking sasakyan. Ang tunog ng aking sapatos sa semento ay tila isang pinal na tuldok sa aming kasaysayan. Ang pinakamalaking tagumpay ko ay hindi ang makita siyang naghihirap, kundi ang marating ang puntong wala na siyang anumang kakayahang saktan ako o galawin ang aking kapayapaan. Sumakay ako sa sasakyan at tiningnan ang aking refleksyon sa rearview mirror. Nakita ko ang isang babaeng malaya, matatag at buo. Ang audit ng aking buhay ay sa wakas ay nagbalance na. Ang bawat sakripisyo, bawat sakit at bawat patak ng luha ay may kaukulan ng kabayaran. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa gusali, binuksan ko ang bintana at dinama ang hangin sa aking mukha. Ang bukas ay hindi na isang banta ng utang, kundi isang pangako ng panibagong tubo.